Tulungan mo ko, Nico. Hindi nila pwedeng ikulong ang anak ko. Wala siyang kasalanan. Ay, ipaubayan na natin sa mga pulisan tungkol sa bagay na yan. Kung wala talagang kasalanan ng anak mo, palalayain din siya kagad. Wala naman talagang kasalanan si Bobby. Pinagbibintangan lang nila siya. Kilala ko ang anak ko. Hindi niya magagawang manggahasa. Kapitan ka sa baryo natin. Gumawa ka ng paraan kung paano makakalabas sa kulungan ng anak ko. Mabigat ang kaso ng anak mo. Pasensya ka na, Talia. Wala rin akong magagawa. Anong klaseng bayaw ka? Hahayaan mo na lang ba na mabulok ang pamangkin mo sa kulungan, ha? Huwag mo sanang kalilimutan na nangako ka sa kapatid mo noon habang naghihingalo siya na hindi mo kami pababayaan. Bakit ngayon hindi ka kumikilos? Kapitan ako sa baryo natin, kaya kailangan kong maging patas sa mga nasasakupan ko. Paanong patas? Pinagbintangan lang nila ang anak ko. Malandi ang Vanessa na yon. May asawa na siya. Gusto pang magpakamot sa anak ko. Gusto lang niyang sirain ang anak ko. Kilala ko si Bobby. Inakit lang siya ng babaeng yon. Kilala ko ang anak mo. Gaya ng pagkakakilala ko kay Vanessa. Mabait at masunurin siya mula pagkabata. Kilala ko din ang pamilya niya. Parang meron ka yatang ipinapahiwatig Ang akin lang, iniimbestigahan na ang nangyari. Maghintay na lamang tayo ng resulta. Hindi ko magagawa na maghintay na lang. Baka mamaya kung ano na ang ginagawa nila kay Bobby sa kulungan. Walang mangyayari kay Bobby sa kulungan. Huwag kang mag-isip ng mga negatibong bagay. Ang mabuti pa umuwi ka na muna sa inyo at magpahinga. Ayoko. Hindi ako magpapahinga sa bahay habang nagdurusa ang anak ko sa isang kasalanan na hindi naman niya ginawa. Kung hindi mo ako tutulungan, ako na lang mag-isa ang gagawa ng paraan kung paano makakalaya ang anak ko. Huwag ka sanang gagawa ng isang bagay na pwedeng magpabigat sa kaso ng anak mo. Huwag mo na akong pakialaman. Tutal halata sa'yo na mas kampi ka sa Vanessa na yon. Patutunayan ko sa'yo at sa lahat na sinungaling ang babaeng yon. Isang mabuti at mabait na kapitan sa baryo namin ang ama ko. Kaya malaki ang respeto sa kanya ng mga tao. Sa ilang taon niyang panunungkulan na patunayan na niya ang tapat na serbisyo sa kababaryo. Si Tia Talia naman ay asawa ng yumaong kapatid ni Itay. Bata pa lang noon ang pinsan ko nang mamatay sa misteryosong sakit ang ama niya. Mula noon ang Itay na ang sumuporta sa mag-ina. Stella, mabuti tumuwi ka ngayon. Bakit hindi ka man lang tumawag na darating ka? Di sana nakapagluto man lamang ako. Adya ko po talaga na hindi magpasabing darating ngayon. Kumusta na po kayo? Ayos lang naman. Bakit hindi mo kasama ang asawa mo? Busy po kasi sa trabaho niya Hindi po siya pinayagan ng boss niya na magbakasyon. Sa susunod na lang daw po siya sasama. Nagugutom ka na ba? May ulam na niluto si Melvin. Teka, magsasaing lang ako. Huwag na po, Tay. Busog pa naman po ako. Kumain po ako habang nasa biyahe. Baka pagod ka sa biyahe. Gusto mo muna bang magpahinga? Hindi po, Tay. Ayos lang po ako. Mamayang gabi na lang po ako magpapahinga para tuloy-tuloy. May duty po ba kayo ngayon sa barangay hall? Wala naman. Nandun naman ang 2 konsehal Di magkwentuhan na lang po muna tayo. Halos 1 taon din po akong hindi nakauwi dito sa atin Yun po palang isang bag pasalubong ko yon para sa inyo ni Melvin. Nasaan nga po pala siya? Pinapabantayan ko sa kanya mga alaga nating baka at mga kambing. Huwag ka kong iiwan sa sugahan. Nauuso na naman kasi ngayon ang nakawan ng mga alagang hayop Naku, isa pa naman yan sa sakit ng ulo sa lugar natin. Taga saan naman kaya ang mga kawatan na yon? Mahirap magbintang.
Pero marami ang nagsasabi na taga-ibang ibayo ang mga taong yun. May mga nahuli na po ba? Wala pa nga eh. Pero natigil na rin naman. May 1 linggo na nakakaraan. Baka mga nagpapalamig lang. Maliban po dyan, ano pa po ang balita dito sa atin? Mabuti pang ako na magsabi nito kaysa sa iba mo pa malaman. Tungkol po ba sa anong sasabihin ninyo? Tungkol kay Vanessa. Kilala mo pa naman siya, hindi ba? Oo naman po. Sa isang eskwelahan lang po kami pumasok noon. Magkaiba nga lang po kami ng section. Nabanggit niyo po na bumalik na sila dito sa baryo natin, di ba? Kasama ang asawa at anak. May 1 linggo nang nakakalipas nang magsampa siya ng kasong rape. Ho? Ginahasa si Vanessa? Sino naman ang walang pusong gagawa nun sa kanya? Ang itinuturo niyang gumawa nun sa kanya ay walang iba kundi ang pinsan mong si Bobby. Si Kuya Bobby po ang gumawa nun sa kanya? Nasa na po si Kuya? Kasalukuyan siyang nakakulong ngayon. Kung ako po ang tatanungin niya, naniniwala ako kay Vanessa. Yun nga din ang gusto kong sabihin sa tiyahin mo eh. Ayoko lang kasing dagdagan ng paghihirap ng kalooban niya. Anak pa rin naman niya yun. Ipagtatanggol niya kahit anong mangyari. Sa totoo lang po, wala naman dapat sisihin kundi ang Tia Talia. Para sa kanya kasi, puro tama ang ginagawa ng anak niya. Pinakamabait sa lahat, kahit kabaliktaran naman. Kaya nga lumaking barumbado dahil sa pangungonsinti niya. Kumusta po si Tia Talia ngayon? Ayun, laging umiiyak at humihingi ng tulong sa akin para makalabas ng kulungan ng kanyang anak. Hindi daw yun magagawa ng pinsan mo. Sinisisi pa niya si Vanessa. Ibang klase rin talaga si Chang. Sana naisip niya ang nangyari sa anak niya ay bunga ng mga ginawa niyang maling pagpapalaki. Nung hapon, naisipan kong puntahan si Tia Talia pero sarado ang buong bahay. Pauwi na ako na mapadaan ako sa bahay ni na Vanessa. Nakita kong galing sa bahay nila ang tiyahin ko. Sa itsura pa lang nito mukhang galit na. Hindi mahirap hulaan na sinugod niya ang babae. Gawain kasi yun ni Tia Talia. Tuwing napapaaway ang pinsan ko, sinusugod niya ang kaaway nito. Pag-uwi sa bahay, sinabi ko naman na nakita ko kay Itay. Hindi talaga marunong makinig ang tiyahin mong yun. Sinabihan ko na siya na huwag gagawa ng isang bagay na pwedeng magpabigat sa kaso ni Bobby. Paano kung pati siya kasuhan ni Vanessa? Di pareho na silang nasa kulungan. Dati pa naman niya yung ginagawa Kaya tuloy, imbis na magalayan si Kuya Bobby sa mga ginagawa niya, lalo pa tuloy na lumalakas ang loob na gumawa ng kalokohan. Iba ang kaso ng anak niya ngayon. Hindi niya pwedeng daanin sa pagsugod kay Vanessa para lang iurong nito ang kaso. Mapagtatanto din po yun ni Chang balang araw. Naiintindihan ko naman siya. Nag-iisa lang niyang anak si Bobby. Pero mas mabuti pa ipaubaya na lang niya sa mga pulis. Kung sakali naman po na mahatulan si Kuya Bobby, alam ko po na hindi niyo siya pababayaan. Mula noon suportado ko na sila. Nakakalungkot nga lang na hindi nila yun pinahahalagahan. Hinahanapan pa ako na hindi ko matulungan si Bobby. Kung ang gusto ni Tia Talia na gamitin ninyo ang pagiging kapitan sa baryo natin para lang makalaya ang anak niya, mali siya ng taong nilapitan. Kilala ko po kayo at ng mga taga rito. Kahit kailan, hindi kayo papanig sa mali. Dahil sa pagtanggi ko sa kanya na tulungan siya, alam kong nagdadamdam ang tiyahin mo sa akin. Sa dami ng naitulong ninyo sa kanila mula noon, wala po siyang karapatan na magdamdam. Hayaan na lang natin siya. Ang importante alam ko na hindi ako nagkulang ng pagtulong sa kanila. Sadyang may hangganan nga lang talaga. Tsaka po mas kawawa po si Vanessa at ang pamilya niya. Yung trauma habang buhay niya yung dadalhin. Ewan ko ba dyan sa pinsan mo? Kung ano ang pumasok sa kukote at nagawa niya yung kay Vanessa?
Baka po hanggang ngayon may gusto pa rin si Kuya Bobby kay Vanessa eh. Sa pagkakaalam ko po ilang beses na siyang binasted. Pwede rin pong paghihiganti ang motibo. Sa ugali nilang mag-ina, malabo talagang mayroong magkagusto sa pinsan mo. Ay dapat nga, pamilyado na siya ngayon. Ayaw pa kasing pakawalan ng tiyahin mo. Akala ko pa naman magiging masaya ang bakasyon ko. Pwede naman, huwag mo na lang pansinin ang nangyayari. Puntahan mo mga kaibigan mo habang narito ka. Pag-iisipan ko po muna. Tsak kasi na ang dami nilang itatanong tungkol sa nangyari. Ay, mabuti pa'y kumain na tayo. Kanina pa nakapagluto si Melvin. Nang malaman niya kasing dumating ka, nagluto siya ng masarap na ulam. Nakakatuwa talaga yung ampon niyo, Tay. Maaasahan sa lahat ng oras at pagkakataon. Kung wala nga lang siyang kapansanan ipapasok ko siya kahit barangay tanod. Sayang nga lang po hindi siya nakakapagsalita. Palaispan pa rin sa akin kung sino kaya ang mga magulang niya. Bakit siya iniwan sa labas ng pintuan ng bahay natin? Kung sino man siya, wala na rin naman akong balak na ibalik sa kanya si Melvin. Para ko na siyang anak. Parang kapatid ko na rin ituring si Melvin. Mabait at masayahin ang binatilyo. Kahit nasa malayo kami magkakapatid, panatag ang loob namin. Dahil may kasamang itay sa bahay. Masaya pa kami nagkukwentuhan habang naghahapunan ng gabing yon. Kinabukasan pumunta ulit ako sa bahay ni Tia Talia. Kita ang pagkagulat sa mukha niya nang makita ko. Mabuti umuwi ka. Kailan ka pa dumating? Kahapon lang po. Galing po ako dito kahapon pero sarado po ang buong bahay. Pinuntahan ko kasi si Vanessa sa kanila. Siguro alam mo na ang nangyari sa Kuya Bobby mo. Opo, naikwento na po sa akin ng itay ang nangyari. Sinira ng babaeng yun ang buhay ni Bobby. Isa siyang malanding babae. Pagkatapos niya landiin ang anak ko palalabasin niyang ni-rape siya. Chang, hindi naman po tama na si Vanessa ang sisihin ninyo. Kilala ko po siya mula pagkabata. Hindi siya makabasag pinggan. Hindi niya magagawang landiin si Kuya Bobby, lalo't may asawa na siya at anak. Parehong-pareho kayo ng ama mo. Mas gusto niyo pang kampihan ng ibang tao kaysa sa anak ko. Alam naman po natin na maloko sa babae si Kuya Bobby. Ilang beses na ba siyang nairereklamo? Masigit kong kilala ang anak ko kaysa sa inyo. Alam kong hindi niya magagawang mabinibintang sa kanya ng mga taong yon. Bukod tanging kayo lang pong naniniwala na santo ang anak ninyo. Lahat po ng taga rito, kabaliktaran ng tingin sa pinsan ko. Alam mo naman na maagang naulila sa ama ang pinsan mo. Ako lang ang nagtaguyod sa kanya. Laki sa layaw ang pinsan mo pero napakabait niya. Ngayon po na mag-isa lang kayo dito, pwede po muna kayo sa bahay namin. Nag-aalala rin po kami ng itay sa inyo Mas gusto ko dito sa bahay. Tsaka, kung nag-aalala talaga kayo sa akin, sana gumagawa ng paraan ng itay mo kung paano ako matutulungang mapalaya si Bobby. Hindi po ganun kadali ang gusto ninyong mangyari. Mabigat nga po ang kaso ni Kuya Bobby. Isa na lang po siguro ang paraan, ang iurong ni Vanessa ang reklamo niya. Nakikipagmatigasan ng babaeng yon. Gusto niya talagang panindigan ng kasinungalingan niya. Chang, sigurado po ba kayo? Ayos lang kayo dito kahit mag-isa lang kayo? Oo, dito ko nalang hihintayin si Bobby. Oo nga pala, di ba magkaibigan kayo ni Vanessa? Baka pwede mo siyang pakiusapan na iurong ng reklamo labang kay Bobby. Sa iisang eskwelahan lang po kami nag-aral, pero hindi po kami ganun kalapit sa isa't isa. Subukan mo lang, Iha. Nakikiusap naman ako sa iyo. Ngayon lang naman ako humingi sa iyo ng pabor Pagbigyan mo na ako. Hindi ko talaga kayang makulong ng matagal ang anak ko. Ikamamatay ko kung hindi ko na siya makikita pa. Pasensya na po, Chang.
Bilang babae, nakikisimpatya po ako sa nangyari kay Vanessa. Hindi po biro ang pinagdaanan niya. Wala ka rin kwentang pamangkin. Hindi nga sabi magagawa yun ni Bobby. Mabuti pa umalis ka na rito at huwag nang babalik. Chang! Alis na! Alis! Wala akong nagawa kundi ang umuwi na lang sa amin. Kahit ganun kasi ang ugali ni Tia Talia, naaawa pa rin ako sa kanya. Nang sumunod na araw, pinuntahan ko ulit siya. Pero lagi nang sarado ang buong bahay. Hindi ko alam kung nasa loob lang siya o talagang walang tao. Nakarating din sa aming kaalaman na umalis na sa baryo namin si Vanessa at ang buo niyang pamilya. Walang nakakaalam kung saan sila lumipat. Ano po kaya ang dahilan ng pag-alis nila? May nakarating sa akin na balita na ginugulo di umano sila ng mga barkada ni Bobby. Nabugbog pa nga raw ang asawa ni Vanessa habang pauwi. Hinihintay ko nga na pumunta sila sa barangay para magsampa ng reklamo. Pero hindi naman sila pumupunta. Sa tingin niyo po kaya may kinalaman doon si Tia Talia? Desidido kasi siyang gawin ang lahat para sa anak eh. Hindi ko alam, Iya. At saka sabi-sabi lang naman yun. Paano po natin malalaman kung umalis na nga sila? Hindi ko maiwasan na makonsensya. Pakiramdam ko kasi na bigo akong protektahan si Vanessa at ang pamilya niya. Ginawa niyo naman po ang lahat eh. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Inaalala ko rin kung itutuloy pa nila ang kaso kay Bobby. Sa totoo lang, mas panatag ang mga taga rito nang mawala ang pinsan mo. Dati kasi maraming takot ang magsumbong. Ngayon, lumilitaw na ang mga kalokohan na ginawa niya noon. Malay niyo naman po eh, lumipat lang sila ng tirahan. Pero tuloy pa rin ang kaso. Sana nga, Iya. Huwag na po kayo masyadong mag-isip. Baka lalo lang kayong tumanda niyan. Matanda na naman talaga ako eh. Kita mo nga, puti na lahat ng buhok ko. At isa pa, napapagod na rin ako sa tungkulin ko bilang kapitan sa baryo natin. Gusto ko lang pagbigyan ng mga kababaryo natin na tumakbo pa ako nung nakaraang eleksyon. Gusto po nila kayo dahil alam nila na gagawa ninyo ang trabaho ninyo at may malasakit kayo sa kanila. Gusto ko, bago matapos ang term ko, mawala ang mga salot sa baryo natin na pahirap sa mga taga rito. Sina Kuya Bobby at Tropa lang naman niya ang sakit ng ulo dito sa lugar natin eh. Kaya nga mas gusto ko na rin siyang makulong kaysa makalaya pa. Patawarin ako ng Diyos. Kahit pamangking ko siya at tinuring na ring anak, mas pipiliin ko pa rin ang kapakanan ng nakararami kaysa sa kanya. Naiintindihan ko po kayo, Tay. Kahit sinong nasa lugar ninyo, ganun din po ang gagawin. Ikaw at si Melvin ang laging nagpapalakas ng loob ko. Kahit yun pa ang kahilingan namin ng Itay at ng nakararami, sadya siguro na hindi pa nauubos ang swerte ni Kuya Bobby. Makalipas kasi ang ilang araw pagkatapos umalis ng pamilya ni Vanessa. Nakarating sa amin ang balita na nakalaya na daw ang pinsan ko. Para makasiguro, pinuntahan ng Itay ang bahay ni Tia Talia. Bakit parang nakakita kayo ng multo dyan? Totoo nga na nakabalik ka na rito sa atin. Nakalaya ka ba? O tumakas sa kulungan? Bakit yung? Mahirap po bang paniwalaan na nakalaya ako nang walang tulong mula sa inyo? Sagutin mo na lang ang tinatanong ko. Paano ka nakalaya? Inurong ni Vanessa ang kaso laban sa akin. Ano? Bakit naman niya yung gagawin? Siguro nakonsensya siya. Hindi naman kasi totoo ang paratang niya sa akin eh. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi niya maaaring iurong ang demanda laban sa'yo. Bakit ba parang mas gusto niyong nakakulong ako, ha? Tama palang sinasabi ng inay. Kailangan mo kasing madisiplina. Kung nasa kulungan ka, pwede kang magbago. Ganyan ba talaga kasama ang tingin niyo sa akin, ha? Kasalanan din naman ng nanay mo kung bakit ka ganyan. Sakit ng ulo ng ibang tao. Sa tingin mo kaya, dahil inurong ni Vanessa ang kaso,
Makakatakas ka na sa karma? Hindi ako kakarmahin dahil wala naman akong ginagawang masama. Puro na lang walang masamang ginagawa. Anong tingin mo sa akin at sa mga taga rito? Tanga? Uy, kayo po nagsabi niya na, hindi ako. Abat, kung akala mo malinis ka na sa mga mata ng taga rito dahil iniurong na ang kaso sa'yo, nagkakamali ka. Malakas ang kutob ko na nagsasabi ng totoo si Vanessa. Darating ang araw na pagbabayaran mo rin ang ginawa mo. Anong ginagawa mo rito? At ano yung narinig kong sinasabi mo? Nariyan ka na pala. Ano nga yung sinasabi mo sa anak ko kanina? Sinasabi ko lang na balang araw, babalik din sa anak mo ang lahat ng ginawa niyang masama. Ano karapatan mo para sabihin niya sa anak ko, ha? Walang masamang ginagawa si Bobby. Sa tingin mo kaya ay makakalaya siya kung hindi siya inosente? Sabi ko na sa'yo, gusto lang nilang sirain siya. Ikaw lang naman ang naniniwala na mabuting tao yung anak mo eh. Hindi ko alam kung anong dahilan ni Vanessa para iurong ang kaso, pero nasisiguro ko na meron kayong ginawa. Sa pamilya pa ba ang turing mo sa amin, ha? Para kasing ang sama-sama namin sa paningin mo eh. Ganun na nga ang tingin ko sa inyo, lalo na rito sa anak mo. Matagal na akong sumuko na magbabago pa itong si Bobby. Walang dapat sisihin sa ugali niya, kundi ikaw. Kinukonsente mo kasi kahit mali na ang ginagawa. Wala akong pakialam kung yun ang tingin mo. Mahal ko lang ang anak ko. Kaya normal lang ang ginagawa kong pagtatanggol sa kanya. Kahit na maging kriminal itong anak mo? Hindi kriminal ang anak ko. Hindi pa ba sa ginawa niya kay Vanessa? O baka hinihintay mo na makapatay itong si Bobby? Mabuti pa, Chong, umalis na lang kayo. Nakakabastos na kayo eh. Ay kung meron mang nababastos dito, ako yun. Dahil sa mga ginagawa mo. Hindi mo na binigyan ng kahihiyan ng pamilya natin. Eh kung ganun rin lang naman pala, magkalimutan na tayo bilang magkamag-anak. Tutal naman, kinahihiya niyo ako. Tandaan mo, hindi ka kawalan sa amin. Oo na, umalis na kayo. Masama ang loob ni Itay na umalis. Nakasunod naman ang tingin si Tia Talia. Nang mawala sa paningin nila ang aking ama, tsaka niya binalingan ng anak niya. Hindi mo dapat sinagot ng pabalang ang tiyuhin mo. Nakakainis na kasi yung bayaw niyo eh. Nagtimpi ka na lang sana. Huwag mong kalilimutan na meron pang natitirang ari-arian ng tiyong mo. Hindi mo ba gusto na makakuha sa kanya ng mana? Hindi naman talaga ako ng pamamanahan. Kita niyo namang matindi ang galit sa akin eh. Hindi pwede na hindi kanya pamanahan. Mula nang mamatay ang ama mo siya na ang tumayong tatay mo. Ano naman po ang gusto niyong gawin ko? Kahit hindi mo na makuha ang loob niya, basta huwag ka na lang sumagot sa mga sasabihin niya sa susunod. Ang hirap naman nun ay. Tuwing nakikita ko nga siya, gusto ko siyang murahin dahil pinabayaan niya ako sa kulungan. Kung makakakuha ka ng parte ng lupa ng tiyuhin mo, para ka na rin nakaganti sa kanya. Huwag niyo pong kalilimutan, may mga anak pa siya. Baka mamaya tutulan ng mga anak. Hindi nila gagawin yun. Dahil pinsan ka rin nila at halos magkakasabay na kayong lumaki. Mas gugustuhin mo ba yung ampon na si Melvin ang may makuha? Sino? Yung pipi na yon? Subukan lang niya na makihati pa. Kaya nga makinig ka na lang sa mga sasabihin ko sa'yo. Para hindi tuluyan na magalit sa'yo ang tiyuhin mo. Oo na. Meron pa akong sasabihin sa'yo. Ano naman po yun? Itong kinatitirikan ng bahay na lang natin ang meron tayo. Naibenta ko na ng unti-unti ang lupang iniwan ng ama mo. Ha? Akala ko sa atin pa yung sasilangan. Matagal na yung wala. Puro ka kasi kalokohan na bata ka eh. Kailangan ko tapalan ng pera ang mga naagrabyado mo para hindi sila magreklamo.
Kung hindi ko yung ginawa nung ka pa sana nakakulong. Akala ko pa naman may lupa pa tayo na pinasasakahan. May nakakaalam po ba na naibenta na niyo yung lupa natin? Yung pinagbentahan ko lang ng lupa, sa kabilang barangay naman sila nakatira. Hindi dapat malaman ng tropa na wala na tayong may pagmamalaki. Yun lang ang dahilan kung bakit sila sumusunod sa mga utos ko . Wala kang magiging problema sa akin. Ikaw ang mag-iingat, baka ikaw ang madulas. Kapag nalalasing ka pa naman kung ano-anong lumalabas sa bibig mo. Mula ngayon, magiging tikom na ang bibig ko. Napansin ko na parang malalim ang iniisip ni Itay nitong mga huling araw. Madalas ko kasi siyang makitang nakatanaw sa labas ng bintana. Tay, may problema po ba kayo? Tungkol po ba kay Kuya Bobby? Nung mamatay ang ama niya, nangako akong gagampan ang tungkulin ko sa pinsan mo. Pero nabigo ako. Hindi ko siya nagawang hubugin para maging mabuting tao. Nakita naman po namin ang ginawa ninyo sa kanya. Hindi po kayo nagkulang sa kanya. Ang may malaking pananagutan si Tia Talia. Siya ang dahilan kung bakit ganun si Kuya Bobby. Kaya naman nagdesisyon na ako na putulin na ang anumang obligasyon ko sa kanilang mag-ina. Ayaw ko kasi na pati kayong mga anak ko madamay sa kalukuhan ni Bobby. Huwag niyo po kaming alalahanin. Kaya namin ang mga sarili namin. Si Melvin lang po ang inaalala namin . Gusto nga ni Kuya na kunin siya. Kaso wala po kayong makakasama dito. Kaya ko naman pangalagaan si Melvin. At saka binalaan ko na rin ang tropa ng pinsan mo na huwag kakantiin ng binata dahil sa akin sila mananagot. Baka mamaya kaya nila pinagtitripan si Melvin dahil sa utos na rin ni Kuya Bobby . Noon pa kasi mainit na ang dugo niya rito. Ganon din naman kasi ang Tia Talia mo kay Melvin. Parehong-pareho silang mag-ina. Mula po ngayon, huwag niyo na silang intindihin. Hayaan niyo silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Tsaka dapat matutong magsaka si Kuya Bobby. Hindi yung puro siya bisyo at barkada. Ano pang sasakahin ng pinsan mo wala na silang lupa? Matagal nang naibenta ng tiyahin mo? Po? Kailan pa po? Matagal na. Sa bagong may-ari ko nalaman. Hinihintay ko ngang banggitin ng tiyahin mo Pero tingin ko, wala talaga siyang balak sabihin sa akin. Sa bagay, labas na ako dun. Kaya lang, hanggang ngayon ako pa rin ang nagsusustento sa kanilang mag-ina. Pakiusap lang, Tay. Tigilan niyo na ang pagbibigay ng pera sa kanila. Sa mga binitiwang salita nila sa inyo, dapat noon niyo pa sila pinabayaan Hayaan niyong matutong magbanat ng buto si Kuya Bobby. Oo, iya. Kakausapin ko rin ang tiyahin mo para hindi siya mabigla. Ang dami na kasing inalok na trabaho sa kanya, lahat inayawan niya Tamad nga kasi at walang pangarap sa buhay. Ay, siya nga pala. Wala ka bang gagawin ngayon? Sasamahan ko po sa bukid si Melvin. Sasama ako na kunin ang mga alaga natin. Ay, sige. Mag-iingat kayo. Araw yun ng linggo nagsisibak ng kahoy ang Itay nang dumating si Tia Talia. Ngumiti pa ang tiyahin ko habang si Itay na natiling pormal ang anyo. Nahulaan naman niya agad ang pakay ng hipag dahil katapusan na ng buwan. Sa loob sila ng bahay nag-usap. Inabutan naman ng Itay ng puting sobre ang tiyahin ko. Yan na ang huling perang matatanggap mo sa akin. Ha? Bakit naman? Matanda na si Bobby. Tama lang siguro kung maghanap siya ng trabaho para mabuhay kayong mag-ina. Sinusubukan naman ni Bobby na maghanap Kaya lang hindi siya swerte sa trabaho. Matanda na ako. 1 taon na lang matatapos na ang termino ko bilang kapitan sa baryo natin. Gusto ko naman na makasama ang mga anak ko at apo ko. Ayoko na ng obligasyon. Nangako ka sa kapatid mo na hindi kami pababayaan na mag-ina. Hindi pa ba sapat ang mga nagawa ko, ha? Maiintindihan ni Kuya ang desisyon kong ito. Hahayaan mo ba kaming maghirap na mag-ina? Nasaan ang pinagbentahan ng lupa ninyo?
Bakit hindi yun ang gamitin mo para makapagbagong buhay kayong mag-ina? Ano bang sinasabi mo, Nico? Huwag ka nang magkaila. Matagal nyo nang naibenta ang lupa ni Kuya Philip. Kahit may pera na kayo noon, tuloy pa rin na suporta ko sa inyo. Kanino mo ba nalaman ang bagay na yan, ha? Ay sa bagong may-ari. Kaya huwag ka nang magkaila pa. Oo, aamin na ako. Binenta ko nga. Nakatiwangwang lang naman kasi Wala naman nag-aasikaso. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sa paglilihim mo, para mo na rin akong niloko. Lupa yun ng kapatid mo na iniwan sa amin ni Bobby. Wala kang pakialam kung ibenta ko man ng hindi pinapaalam sa'yo. Inilihim mo dahil gusto mong tuloy pa rin ang pagsustento ko sa inyo ng tamad mong anak. Kahit magalit ka pa, wala ka na magagawa pa dahil ubos na rin ang pera. Ay, hindi ko na problema yun. Basta ang pera na ibinigay ko sa iyo ay huli na. Hindi mo magagawa to sa amin. Kulang ang pera na to. Hindi sasapat sa amin sa mga susunod na linggo. Kaya nga utusan mo ang anak mo na magbanat ng buto, hindi yung hinahayaan mo lang sa mga bisyo niya at pakikipagbarkada. Hindi habang buhay nariyan ka para saluhin ang mga problema niya. Alam ko naman yun. Kaya lang hindi pa handa si Bobby. Anong hindi pa handa? 35 na ang anak mo. Hindi pa rin handa sa responsibilidad. Bigyan mo ng trabaho ang anak ko. Yung madali lang para hindi siya agad manawa. Marami na akong trabaho na ibinigay sa anak mo. Maging ang mga anak ko. Kung hindi siya napapaaway, basta na lang siyang umaalis. Wala na akong magagawa pa kay Bobby. Hindi ka na nga tumulong nun para makalaya si Bobby. Ngayon naman, ginigipit mo kami. Hindi panggigipit ang tawag sa ginagawa ko. Gusto ko lang matuto ang anak mo at maging ikaw. Alam kong galit ka sa anak ko dahil sa paraan ng pakikipag-usap sa'yo. Ako na ang humihingi ng pasensya sa mga ginagawa niya. Sanay na ako sa ganung pag-uugali ng anak mo. Hindi man lang niya inisip na ako nagpaaral sa kanya mula nung bata siya. Gusto ko siyang disiplinahin, pero lagi mo siyang ipinagtatanggol. Pangako, pagsasabihan ko siya na magbago na. Sana noong mo pa ginawa ang bagay na yan. Subukan mo pa rin. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna ang pag-uusap natin. Pero Nico, wag mo naman akong talikuran. Nico! Kuyum ang mga palad na sinundan na lang ng tingin ng tiyahin ko ang papatalikod na si Itay. Umuwi siyang nagpupuyos ang kalooban. Puno rin ng pag-aalala ang isipan kung saan kukuha ng panggasto sa susunod na buwan. Gaya na nakagawian, malalim na ang gabi na makauwi si Kuya Bobby sa kanila. Bakit gising pa kayo? Di ba sabi ko naman huwag niyo na akong hihintayin? Hindi naman ako bata Alam mo naman pala na hindi ka na bata Dapat naghahanap ka na ng trabaho. Bakit naungkat na naman yan? Akala ko ba malinaw na sa inyo na hindi ko gustong magtrabaho? Pues kailangan mo na maghanap ng trabaho. Dahil wala na tayong aasahan sa tiyo Nico mo. Ha? Anong ibig niyo sabihin? Huling beses na yung binigay niya sa akin pera kanina. Bahala na daw tayo sa mga buhay natin mula ngayon. Ano? Langya naman Kakalaya ko lang. May panibago na naman problema. Tuluyan na siguro nagalit ang tiyuhin mo. Dahil sa pagsagot-sagot mo sa kanya. Hindi dahilan yun para putulin niya ang pagtulong sa atin. Nangako siya kay Itay noon na hindi niya tayo pababayaan. Nakiusap pa nga ako na kung pwede bigyan ka ng trabaho Pero kahit yun, ipinagdamot niya. Talaga namang wala siyang kwenta Kita niyo nga, tayo pa ang gumawa ng paraan para makalaya ako.
Naturingang kamag-anak at kapitan, walang silbi. Sumasakit na nga ang ulo ko sa kakaisip eh. Itong perang ibinigay niya kanina, sandali lang to. Kulang pa nga sa bisyo mo eh. Huwag kang mag-alala, Nay. Gagawa ako ng paraan kung paano magkakapera. Ano naman yung pinaplano mo? Baka mamaya ikapahamak mo na naman. Magtiwala lang kayo. Hindi ako mapapahamak. May tiwala naman ako sa'yo. Basta mag-iingat ka lang. Opo, Nay. Siya nga pala, kumain ka na ba? Hindi pa nga po eh. Halika na muna sa kusina, ipaghahain kita. Kinabukasan sumama ulit ako kay Melvin sa pagsusuga sa mga alaga naming baka at kambing. Sa 1 linggo kasi babalik na ako sa Maynila. Isa kasi yun sa mamimiss ko na ginagawa. Nung hapon naman kasama pa rin ako. Mas maaga namin kukunin ng mga hayop. Dahil na rin sa napapabalita na naman na nakawan ng mga alagang hayop. Bakit ngayon lang kayo? Kalat na ang dilim ah. Ay bala ko na nga kayong sundan eh. Tay, nawawala po yung 2 kambing at yung baka natin. Hinanap na po namin kung saan-saan pero wala po talaga. Ano ka mo? Si Melvin, nasaan? Ayaw pong humarap sa inyo. Kanina pa po yun umiiyak dahil sa pag-aalala sa mga alaga nating hayop. Sasamahan daw po niya ang mga natitira nating alaga. Baka daw mawala din eh. Hindi kaya ninakaw na rin ang mga alaga natin? Yun din po ang palagay ni Melvin. Lalo't nauso na naman ang mga nakawan. Salot talaga ang mga kawatan na yun. Ayaw lumaban ng patas. Mas gusto pang makaperwisyo sa ibang tao. Tay, paano po kung taga rito lang ang gumagawa nun? Walang taga rito mga angahas na gawin yon. Palagay ko taga ibang lugar at sa ilog nila itinawid ang mga hayop. Meron po kasing sinabi si Melvin na pinaghihinalaan niya. Sino naman ang pinaghihinalaan niya? Si Kuya Bobby daw po at ang mga kaibigan nito. Nung makulong daw po kasi, natigil ang nakawan ng mga hayop dito sa atin. Bumalik lang daw ulit nung makalaya. Tsaka dati daw, gustong kunin ni Kuya Bobby ang isang kambing. Hindi lang daw siya pumayag noon kaya binugbog siya ni Kuya. Kasama ng mga tropa nito. Inilihim na lang daw niya sa inyo para wala na lang daw maging gulo. Kung talagang sila nga may kagagawa ng mga nakawan dito, dapat talagang mabuwag na ang kanilang samahan. Pero wisyo na talaga sila sa mga taga rito. Kailangan lang natin silang mahuli sa akto para wala na silang kawala. Talagang si Kuya Bobby hindi pa nadala sa pagkakakulong niya. Hindi ko tuloy maiwasang isipin na gumaganti siya sa akin dahil sa sinabi ko na sa nanay niya na ititigil ko na ang pagbibigay ng pera sa kanila. Ilang taon niyo na rin po silang sinusuportahan. Wala po silang karapatan na magalit at lalong gumanti sa inyo. Kapag napatunayan ko lang na si Bobby at ang mga kaibigan niya ang may kagagawa ng nakawan ng mga hayop dito sa atin, ako mismo ang kakaladkad sa kanya sa presinto. Kung hindi man sila mahuli sa akto, bahala na ang Panginoon sa kanila. Ay, sige na. Tawagin mo na si Melvin. Huwag na kayong lalabas ng bahay. Pupunta lang ako sa barangay. Sasama ako sa pagpapatrolya sa buong baryo natin. Mag-iingat po kayo, Tay. O, kayo rin dito. Siguruhin nyo na nakasara lahat ng bintana at pinto sa likod. Huwag kayong magbubukas kung hindi ako ang tumatawag. Sinunod ko ang sinabi ni Itay. Hindi pa man kami nung natutulog ni Melvin, may malakas nang kumakatok sa may pinto. Hindi namin yun binuksan. Hanggang napasigaw na lang ako sa gulat dahil sa sunod-sunod na pagbato sa bubungan ng bahay namin. Nabasag pa nga ang jalousie ng bintana. Halos 1 oras din ang ginagawang pamamato hanggang biglang tumahimik ang buong paligid. Dahil malayo kami sa mga kapitbahay, walang sumaklolo sa amin. Ayos lang ba kayo ni Melvin? Wala bang nasaktan sa inyo? Huwag na po kayo mag-alala, ayos lang po kami ni Melvin. Sino kaya ang mga taong yun? Baka po mga wala lang magawa ang mga yun. Napagtripan itong bahay natin dahil malayo sa mga kapitbahay. Alam na mga taga rito na bahay ko ito.
Walang magkakalakas ng loob na mambato sa atin. Iisang tao lang ang naiisip ko na pwedeng gumawa nito sa atin. Ang problema po wala tayong ebidensya. Baka kayo lang po ang mabaliktad kung ididiin niyo siya. Pupuntahan ko sila sa kanila. Tay! Tay, bakit po? Masakit po bang dibdib ninyo? Wala ito. Nanikip lang ang dibdib ko. Dapat po siguro magpa-check up na kayo sa doktor. Siguro napagod lang ako. Ang mabuti pa po, ipagpaliban niyo na muna ang pagpunta sa bahay nila. Magpahinga po muna kayo ngayon. Puyat pa naman kayo. O sige. Bilinan mo nga pala si Melvin na huwag na munang isusuga ang mga alaga natin. Dalhan na lang niya ng mga dayami. Dinamdam niyo rin yata ang nangyari sa mga alaga natin Natural, mga alaga natin yun Huwag na po kayo mag-isip. Papalitan ko na lang ang mga yon. Kaya ko naman palitan ng mga baka at 2 kambing O siya nga pala, Iya. Huwag mo nang babanggitin sa mga kapatid mo nangyayari dito sa atin, ha? Lalo na yung tungkol kay Bobby na siya ang pinaghihinalahan natin. Baka kung ano na lang kasi mangyaring gulo. Opo, Tay. Sige na po. Punta na kayo sa kwarto ninyo. Umalis ako ng bahay nang hindi nagpapaalam kay Itay. Nagbilin lang ako kay Melvin na bantayan siya. Gusto ko kasi makausap si Kuya Bobby o kahit si Tia Talia. Pagdating sa kanila, naabutan ko ang pinsan ko na parang bagong gising lang at may hawak na kape. Isang nakakalokong ngiti ang ibinigay niya sa akin. Anong masamang hangin ang nagdala sa iyo rito? Matagal na ako nakalaya Ngayon mo lang ako naisipang dalawin. Si Tia Talia? Nandito ako. Anong dahilan? Bakit ka nandito? Hindi ko po alam kung nakarating na sa inyong ninakawan kami ng baka at 2 kambing. Kagabi din, meron mga walang magawa ang nambato sa bubungan ng bahay namin. Ang malas niyo naman na nabiktima rin kayo ng mga magnanakaw na yun? Akala ko ba mabait si Nico? Bakit parang may galit sa kanya para batuhin ang bahay ninyo? Hindi po talaga maiiwasan na merong magalit kay Itay. Baka po yung mga taong nasasagasaan niya na ayaw sa pamumuno niya. Kaya ka lang ba nagpunta rito para sabihin yan? Akala ko naman nasabik kang makita ako. Gusto rin kita makita, syempre. Hindi ka pa rin pala nagbago. Alam ko, dahil hanggang ngayon, gwapo pa rin ako. Sige, Chang. Aalis na po ako. O sige, Iha. Minsan ako naman ang pupunta sa inyo. Ano nga kaya ang sadya niya? Sa kanilang magkakapatid siya ang kakaiba sa lahat. Sabi nagmana daw siya sa namayapa ninyong Lola Corazon. Di ba si Lola Corazon ang sinasabi na may kaalaman sa barang? Oo, pero ang kaalaman niyang yon kasama na niyang ibinaon sa lupa. Buti hindi na siya nag-usisa tungkol sa pagkakakulong ko. Sa pagkakaalam ko, kilala niya si Vanessa. Sana naman bumalik na lang siya sa Maynila. Hindi ko siya gustong nandito sa lugar natin. Kahit kailan talaga, hindi ko siya gustong tumingin. Nagmana nga siya sa lola ninyo. Ganun na ganun tumingin kapag gustong basahin ng isang tao. Pinagdududahan kaya niya ako, kaya siya nagpunta rito sa atin? Kahit magduda siya, dahil magaling kang magtago ng mga ebidensya, hindi ka niya mahuhuli. Tama ka, Nay. Pero kailangan nating maidispatcha mga hayop na yun. Utusan mo na kasi ang mga kaibigan mo na ibenta na ang mga yon. Kilala mo naman kapag nagalit ang tiyo Nico mo. Pareho tayong malilintikan sa kanya oras na malaman niyang ikaw ang nagnakaw ng mga alaga niya. Habang naglalakad pa uwi, naiisip ko ang mag-ina. Alam ko na may tinatago sila. Isa sa mga katangian na naman ako sa aking Lola Corazon, ang pagiging malakas ang pakiramdam sa taong kaharap. Hanggang sumapit ang araw ng pag-alis ko.
Hindi na namin nalaman kung sino ba talaga ang nasa likod ng pambabato sa bahay namin. Maging kung sino ang mga kawatan ng mga hayop. Hanggang isang araw. Bobby! Ayos ka lang ba? Bakit mo sinuntok ang anak ko? Umamin na ang isang kaibigan ng anak mo. Sila ni Bobby ang nagnakaw ng mga alaga ko at ng iba pa. Hindi totoo yan. Gusto lang nila ako idawit. Hindi yan magagawa ng anak ko. Kilala ko si Bobby. Sige lang, ipagtanggol mo lang ang anak mo hanggang makulong uli siya. Wala naman kayong ebidensya. Hindi niyo pwedeng ikulong na lang ang anak ko. Umamin na nga ang kasama niya eh. Ano bang kailangan para maniwala ka? Mas paniniwalaan mo na naman ba ang ibang tao kaysa sa pamangkin mo? Tingnan mo yung nangyari kay Vanessa. Sigurado ako na may ginawa yung tarantado na yan para iurong ni Vanessa ang kaso. Anong magagawa ko nun? Nasa loob nga ako ng kulungan. Kung ako sa'yo, sumuko ka na. Pagbayaran mo ang mga nagawa mong kasalanan. Ano ko tanga? Na basta na lang susunod sa'yo? Wala nga sabi akong kasalanan eh. Talagang napaksinungaling mo. Pwede ba wag mong sigawan ng anak ko? Hindi na ikaw ang nagpapakain sa amin. Huwag ka na magtaka kung pati ikaw tuklawin ang sarili mong anak. Dahil sa pangungunsinti mo, hindi na niya alam ang tama at mali. Wala kang pakialam kung paano ko siya pinalaki. Anak ko siya. Ako lang ang may karapatan na swertuhin siya. Kaya makakaalis ka na. Dadaan muna kayo sa ilalim ng bangkay ko bago niyo siya mahuli. At maibalik sa kulungan. Balang araw, pagsisisihan mo ang ginawa mong ito sa anak mo. Mabuti naman, umalis na siya. Ang mabuti pa magtago ka muna anak. Baka bumalik dito ang tiyuhin mo at may kasama ng mga pulis. Saan naman ako pupunta? Baka may mga kaibigan ka na malayo ang bahay. Doon ka muna sa kanila. Magpalamig ka muna. May kakilala naman ako na taga-ibang bayan. Tatawagan ko muna kung pwede ako sa kanila. Huwag ka na mag-aksaya ng panahon. Tawagan mo na ang kaibigan mo. Mas gugustuhin ko pa na hindi na muna tayo magkita. Kesa naman na hindi ako panatag kapag nandito ka. Mas nanaig pa rin kay Itay ang awa. Kaya hinayaan na lang niya ang pinsan kong si Kuya Bobby. Iniisip din kasi niya ang tiyahin ko na matanda na rin. Pero iba pa lang nasa isip ng pinsan ko. Nang umalis siya sa amin, hindi naging maayos ang buhay niya. Sinisisi niya yung kay Itay. Anong ginagawa mo rito? Bakit pagdating sa amin mag-ina, napakalupit mo? Wala akong ginagawang masama sa inyo. Hindi makabalik ang anak ko dito dahil sa'yo. Bakit ako sinisisi mo? Dahil wala kang ginagawa para matulungan ang anak ko. Ano ba ang gusto mo ha? Kausapin ko yung mga ninakawan niya ng mga alagang hayop na huwag nang magalit sa kanya? Malaking perwisyo ang ginawa ng anak mo. Matanda na ako, Nico. Ang gusto ko na lang naman makasama si Bobby. Hindi aabot sa ganito ang lahat kung dinisiplina mo noon ang anak mo. Huwag mo na akong sisihin pa. Magulang ka rin. Dapat naiintindihan mo ko. Oo, pareho nga tayong magulang. Pero iba ang pagpapalaki ko sa mga anak ko. Ang gusto lang naman ni Bobby, ituring mo siyang anak. Pero lagi ka nalang galit sa kanya. Mabuti pa si Melvin Parang tunay na anak mo kung ituring. Hindi ako galit kay Bobby. Gusto ko lang siyang swetuhin noon sa mga mali niyang ginagawa pero lagi kang pumapagitna. Akala niya siguro galit ako sa kanya noon. Huwag na nating pagtalunan ng nakaraan. Hindi na naman yun mahalaga Gustuhin ko mang tulungan si Bobby. Sa dami ng mga ginawa niyang kalokohan, ang hirap na niyang ipagtanggol. Bakit hindi mo na lang siya hayaan nang matuto sa buhay? Mali yata na nagpunta pa ako rito.
Huwag masyadong mataas ang pride, Talia. Hindi mo naman ikamamatay kung aaminin mo rin na may kasalanan ka rin sa pagpapalaki kay Bobby. Oo na, kasalanan ko na. Hindi mo kailangang ipagdiinan pa sa akin. Hindi ko intensyon na pasamain ang loob mo. Konting panahon na lang naman ang itatagal ko sa mundong ito eh. Tanging ang kaligayahan ko na lang ay ang anak ko. Hindi ko nahawak ang kapalaran ng anak mo oras na bumalik siya rito. Kung ako sa'yo, mabuting nasa malayo na lang siya kesa mapahamak pa siya rito. Nakatungo lang noon na naglakad pa uwi si Tia Talia. Hindi rin niya kasi matagalan ng mga nanguusig na tingin sa kanya ng mga tao. Akala mo naman kung sino mga banal. Makasalanan din naman. Kung ituring niyo ang anak ko, akala mo may malaking krimen na nagawa. Binilisan na lang ni Tia Talia ang paglalakad hanggang makauwi siya sa kanila. Pagpasok pa lang ng bahay, naramdaman niya agad na merong ibang presensya sa loob. Bobby, ikaw nga ba yan? Ako nga po, Nay. Kumusta po kayo? Araw-araw kitang iniisip. Sobra ko nag-alala sa'yo. Galing nga ako sa tiyo Nico mo eh. Humingi ako sa kanya ng tulong pero pinagsalitaan lang niya ako ng hindi maganda. Mula ngayon, wag na kayong lalapit sa kanya. Wala siyang kwentang kadugo. Kaya lang naman ako lumapit sa kanya dahil nga gusto kitang makita at makasama. Ako din naman po, Nay. Kaya kahit delikado, umuwi ako dito sa atin. Teka, may nakakita ba sa iyong mga taga rito? Wala po, Nay. Kahit mga kaibigan ko, hindi ko ipinaalam na uuwi ako. Wala na akong tiwala sa kanila. Sila naglaglag sa akin. Ang kapal nga ng mga mukha na kumustahin ka sa akin eh. Akala yata nila, hindi ko alam na kumukuha lang sila ng impormasyon kung nasan ka. Wala na po akong balak na umalis dito. Napakahirap ng pinagdaanan ko. Sinusumpa ko ang bawat araw na nandun ako. Ano ba nangyari sa iyo? Bakit ganyang kakapayat? Yung kaibigan na pinuntahan ko, hindi ko alam na kakilala din niya ang asawa ni Vanessa. Kung hindi ako nakatakas, malamang matagal na akong patay. Palipat-lipat na ako ng tirahan. Naranasan ko na matulog sa kalye at ilang araw walang makain. Kinailangan ko magbungkal sa basurahan para lang malamnan ang tiyan ko. Hindi, sabihin mong hindi yan totoo. Hindi ang pinakamamahal kong anak. Totoo po, Nay. Mas mahirap ang pinagdaanan ko ngayon kesa nung nasa kulungan ako. Patawarin mo ko, anak, ko wala ako sa tabi mo ng mga panahon na yon. Kung pwede lang sanang ibalik ang nakaraan, hindi na kita itinaboy noon. Wala po kayong kasalanan. Iisang tao lang ang dapat sisihin sa mga nangyari sa akin. Walang iba kundi si Tio Nico. Kaya din ako bumalik dito para makapaghiganti sa kanya. Tama ka. Walang dapat sisihin kundi ang tiyuhin mo. Lalo ko siyang kinasusuklaman. Humanda siya sa akin. Ibabalik ko sa kanya lahat ng hirap na pinagdaanan ko. Huwag mo munang isipin yan sa ngayon. Ang importante, magkasama na tayo. Akala ko nga po hindi na tayo magkikita pa. Hindi ako kailanman nawalan ng pag-asa na magkikita pa tayo. Halika na muna sa kusina, ipaghahanda kita ng pagkain. Alam ko na mismo na ang mga luto ko. Pangako, hindi mo na mararanasan mamungkal sa basurahan para lang makakain. Habang nasa Maynila ako, may ilang gabi na akong balisa. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Araw-araw din akong tumatawag kay Itay para kumustahin sila ni Melvin. Dahil hindi ako mapalagay, pinayuhan ako ng asawa ko na umuwi muna sa amin. Kapag daw naayos niya yung mga dapat gawin, susunod siya sa akin. Stella, sinorpresa mo naman ako.
Akala ko ba sa birthday ko na kayong mag-asawa uuwi rito? Hindi po kasi ako mapakali eh. Kaya sabi ni Jaime, mauna na ako umuwi. Tatapusin na lang daw niya yung mga dapat gawin tapos susunod na siya. Uy, hindi ka ba nahirapang sumakay? Mabuti nga po at naabutan ko yung panghuling biyahe. Pagdating naman po sa kanto may isang tricycle pa. Maghapunan ka na muna. Si Melvin kanina ko pa pinagpahinga. Masama kasi ang pakiramdam. Ilang araw na kasing umuulan dito Naambunan nung isang araw. Kawawa naman si Melvin. May iniinom po ba siya na gamot? Meron yung galing sa center. Kaya lang parang hindi tumatalab sa kanya. Gusto kong bilhan bukas ng ibang gamot. Ako na lang po ang bibili bukas. Oh, sige. Ikaw na nga lang. Abay, bigla pang umulan. Buti po nakauwi na ako. Malakas din ang ulan na yan. May bagyo daw po ba? Ay, may bagyo nga parating pero sa makalawa pa tatama sa kalupaan. Mabuti na lang pala nakauwi na ako dito. Mahirap po na wala kayong kasama. Ikaw talaga. Akala mo naman sa amin ni Melvin mga mahihina. Hindi naman po sa ganon. Siyempre po may edad na rin kayo at si Melvin may kapansanan pa. Tapos ang layo pa natin sa mga kapitbahay. Sa bagay nga, tama ka rin. Meron ngang sinasabi si Melvin nung isang araw. Sabi niya, pakiramdam daw niya mayroong nagmamasid sa amin sa bahay na ito. Hindi ko naman pinansin ang sinabi niya. Baka po hanggang ngayon may trauma pa rin si Melvin dahil sa nangyaring pambabato sa bahay natin. Siguro nga. Ay, sige na, kumain ka na. Sisilipin ko lang si Melvin kung gising pa. Magdamag umulan. At dahil pagod sa mahabang biyahe, mahimbing ako nakatulog. Kinabukasan naman umuulan pa rin. Nung humina na ang ulan bandang tanghali, pumunta na ako ng bayan para bumili ng gamot ni Melvin. Dahil masama pa rin ang panahon, hindi ako agad nakauwi. Pagdating sa amin, nagulat na lang ako dahil maraming tao. Nanginig ang buo kong katawan nang marinig kong nasa ospital ang itay at si Melvin. Kumusta na po kayo, Tay? Anong nararamdaman ninyo? 2 araw po kayong walang malay. Masakit ang leeg ko at ang paa. Diyan po kasi kayo napinsala ng husto. Si Melvin. Tay, wala na po siya. Ha? Wala na? Hindi kita maintindihan. Hindi na niya po kinaya ang tinamo niya sugat. Pinilit po siyang isalba ng mga doktor. Hindi na po talaga niya kinaya. Melvin anak, bakit? Sina kuya po ang nag-aasikaso sa burol niya. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko makita si Melvin. Kung hindi dahil sa akin buhay pa sana siya. Kahit masama ang pakiramdam niya lumabas siya para tulungan ako laban sa taong umaatake sa akin. Sinalo niya lahat ng palo ng taong yun. Hindi niyo pa po kaya, Tay. Ang doktor lang po ang makakapagsabi kung pwede na kayo lumabas. Baka hindi ko naabutin si Melvin. Gusto ko siya makita sa huling sandali. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po siya ihahatid sa huling hantungan hanggat wala po kayo. Hindi ko man lang naipagtanggol si Melvin. Siya pa talagang nagbuwis ng buhay para sa akin. Nakilala niyo ba kung sino ang nanloob sa bahay? Hindi, Iha. Nakatakip kasi ang mukha niya. Wala pong nawala sa bahay. Ibig sabihin po, hindi pagnanakaw ang pakay ng taong yun. Kailangan magbayad ng taong yun. Kailangan natin bigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Melvin. Hindi po tayo titigil hanggat hindi natin nakukuha ang hustisya. Kahit anong pilit ng itay na hindi mapahagulgol, hindi pa rin niya napigilan ng hindi mapaiyak ng malakas.
Nang mga oras ding yun, hindi na mapakali ang taong responsable sa pagkamatay ni Melvin. Huminahon ka nga. Wala na tayong magagawa pa. Wala na si Melvin. Tanga kasi siya eh. Masyado siyang pakialamero. Nagpapakabayani masyado. Ay siya tuloy na puruhan. Dahil sa kanya, pwede akong makulong na naman. Hindi yun mangyayari. Sabi mo nga hindi ka nila nakilala dahil may takip ang mukha mo. Hindi ko pa rin po maiiwasang matakot. Paano kung ako na naman ang pagbintangan nila? Imposible, iho. Walang nakakaalam na nandito ka na. Sana nga po. Ayokong makulong, Nay. Ayoko nang bumalik sa kulungan. Hindi ka na babalik pa doon. Pangako yan. Pupunta po ba kayo sa burol ni Melvin? Hindi ko pa alam. Bahala na. Kung sakali man na hindi ako pumunta, hindi nila ako pwedeng questionin dahil hindi naman talaga natin siya kamag-anak. Ampon lang siya ng tiyuhin mo. Hindi ko intensyon na pumatay. Sobrang galit ko lang talaga kasi. Naiintindihan kita, iho. Kahit ako nagagalit sa kanila. Baka kung ako ang nasa katayuan mo, ganun din ang magawa ko. Tama lang pala ang ginawa kong pagganti. Yung nangyari kay Melvin, aksidente lang yun. Kalimutan mo na ang nangyari. Tapos na ang paghihiganti mo. Plano ko ibenta ang bahay na to at lalayo na tayo. Saan naman po tayo pupunta? Sa lugar na walang makakakilala sa atin. Kung saan tayo makakapagbagong buhay. Kayo po ang bahala, Nay. Kahit saan tayo mapadpad, basta kasama ko kayo. Nagpa siya si Tia Talia na hindi na pumunta sa lamay ni Melvin. Hindi na rin siya nakipaglibing. Pero dumalaw siya sa bahay makalipas ang 1 linggo. Kumusta na ang pakiramdam mo? Pasensya ka na pala. Hindi na ako pumunta sa lamay ni Melvin. Isang malaking kawalan si Melvin sa bahay na ito. Kahit hindi ko siya kadugo, tinuring ko na siya bilang anak. Napakaswerte niya kung tutuusin. Hindi lang pagmamahala na tanggap niya, kundi pati mga material na bagay. Kumusta ka na nga pala? Nagpakita na ba sa'yo si Bobby? Siyempre malungkot pero kinakaya ko lang ang hirap ng sitwasyon ko. Hindi na rin ako umaasa na magpapakita si Bobby. Alam ko na galit ka pa rin sa akin. Sana kung ano man ang naging samaan natin ng loob, kalimutan na natin. Kilala mo ko, Nico. Hindi ako ganun kadaling makalimot. Bakit ba ang tigas ng puso mo? Kaya ganun din lumaki ang anak mo eh. Huwag mo nang isama sa pag-uusap natin ang anak ko. Kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin. Sinabi ko na rin sa mga anak ko na ibabalik ko ang pagbibigay ko sa iyo ng sustento. Kung sakali man na mawala ako, itutuloy pa rin nila. Kung dahil lang sa awa kaya gusto mo akong tulungan, hindi bali na lang. Sa'yo na rin ang galing na matanda na tayo. Konting panahon na lang ay tatagal natin sa mundo. Bakit kailangan mo pa rin na pairalin ng mataas na pride? Wala namang ibang tutulong sa'yo kundi kami. Pasensya ka na, Nico. Kailangan ko na umuwi. Naalala ko meron pa pala akong gagawin eh. Sige. Pag-isipan mo pala ang sinabi ko. Mag-iingat ka sa inyo. Iba na kasi ang panahon ngayon. Tignan mo ang nangyari sa amin. Tumangulang si Tia Talia. Hindi na niya ako napansin na nakatayo malapit sa may kusina. Lumapit naman ako kay Itay na dala ang gamot niya at isang basong tubig. Oras na po ng pag-inom ng gamot, Tay. Salamat, Iya. Kapag nga pala dumating mamaya si Lexter sabihin mo sa akin. Sige, Tay. Meron pa po ba kayong ipagagawa? Pakikiusapan ko kasi na kung maaari,
magpatrolya malapit sa bahay ng tiyahin mo. Nag-aalala kasi ako sa kanya, lalo't mag-isa na lang siya sa bahay. Wala rin kasing pakialam sa kanya mga kapitbahay. Paano naman kasi yung ugali niya? Katulad kanina, kayo na nga itong nagpapakumbaba matayog pa siya. Intindihin na lang natin. Tay, totoo ba na posibleng dayo ang pumasok sa atin dito? Yun ang lumalabas sa investigasyon. Ewan ko lang, iba kasi ang kutob ko Huwag mong sabihin na pinsan mo na naman ang pinaghihinalaan mo. Wala na nga yung tao rito sa lugar natin. Kahit ang tiyahin mo, hindi alam kung nasaan ang anak niya. Siya lang naman po kasi ang may matinding galit sa inyo. Hindi naman siguro aabot sa pagpatay si Bobby. Sa bagay nga po. Inumin niyo po muna yan. Sa ilang araw ng pagpapatrolya ng mga tanod sa baryo namin, hindi akalain ni Itay na meron silang madidiskubre sa bahay ng tiyahin ko. Napasukan ko ang Itay na nasa loob ng kwarto ni Melvin. Kahit nakatalikod siya, batid kong umiiyak siya. Tay, alam ko na masakit pa rin sa inyo ang pagkawala ni Melvin, kahit po sa amin. Kaya lang, mas malulungkot siya kung makikita niya kayong laging umiiyak. Hindi ko lang kasi maiwasang malungkot. Mula na magkaroon kayo ng pamilya, siya na lang ang lagi kong kasama. Naiintindihan ko naman po ang nararamdaman ninyo Ako nga po, hindi ko matutupad ang pangako sa kanya. Sabi ko kasi, dadalhin ko siya sa Maynila pagkatapos ng birthday ninyo. Ayoko nang ipagdiwang ang birthday ko. Palipasin na lang natin na parang ordinaryong araw lang. Sige po, Tay, kung yan po ang gusto ninyo. Siya nga po pala, bala ko magdala ng bigas kay Tia Talia ngayon. Meron po ba kayong ipagbibilin? Matagal na palang bumalik si Bobby. Tinatago lang siya ng tiyahin mo. Sabi na nga kahit kailan talaga, hindi na yan magbabago si Chang. Kailangan niyang harapin ang mga reklamo sa kanya ng mga taga rito. Di bali na ako. Hindi ko na siya hahabulin sa mga hayop na ninakaw niya. Sa sinabi ninyo na nandito lang pala siya sa baryo natin, hindi ko maiwasan na isipin na baka nga siya ang nanloob sa bahay natin at pumatay kay Melvin. Noon pa kasi, ayaw na niya rito. Tingin ko ba nagsiselo siya dahil sa atensyon na ibinibigay ninyo? Huwag ka munang magbibintang. Iba ang kaso ng pagpatay kesa sa pagnanakaw lang. Ang pagpatay po ay walang ipinagkaiba sa panggagahasa. Swerte nga niya at inurong ni Vanessa ang kaso. Kailangan ko nang pumunta sa barangay. Ang dami kong trabaho na kailangang gawin. Kaya niyo po ba magtrabaho? Oo naman, Iya. Kesa naman na lagi akong narito. Lagi ko lang maaalala si Melvin sa lahat ng sulok ng bahay na ito. Sige po, Tay. Kung yun ay makakatulong sa inyo para kahit papaano maibsan na nararamdaman ninyong pagdadalamhati. Nang makaalis ang Itay, hindi naman ako mapakali. Naisipan ko na lang nalinisin ng kwarto ni Melvin. Habang tinitignan ko ang mga gamit niya, sa taas ng lumang cabinet meron dun isang kahon ng sapatos. Naalala ko na ako nga pala ang naglagay ng kahon na yun. Kinuha ko yun at tiningnan muli ang mga nasa loob. Huwag ko lang talagang malalaman na may kinalaman ka sa pagkamatay ni Melvin. Patawarin ako ng Diyos, pero ikaw ang unang magiging biktima ng aking barang. Pinuntahan ko si Tia Talia sa kanila. Naabutan ko siyang nagwawali sa labas ng bahay nila. Nakitaan ko naman siya ng pagkagulat at bahagya pang lumingon sa loob ng bahay. Hindi rin siya makatingin ng diretso sa akin. Anong ginagawa mo rito? Nagdala ako ng bigas ninyo. Ilalagay ko na po ito sa kusina. Wag na. Pakilagay na lang sa bangko. Ako na magpapasok niyan mamaya. Bakit po ba para kayong takot? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Nagulat lang ako na makita ka rito. Akala ko po, kinakabahan kayo na makita ko dito si Kuya Bobby Pwede ba?
Umalis ka na lang. Marami pa akong gagawin. Nay, saan po nakalagay ang... Stella? Sabi na nga be, nandito ka lang at nagtatago. Stella, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo ipagsasabi na nakita mo si Bobby dito, ha? Huwag nga kayong makiusap sa babaeng yan. Nakalimutan niyo na ba ang ginawa nila sa atin? Imbis na magpagkumbaba ka at makiusap, mayabang ka pa rin. Wala akong pakialam kung yan ang tingin mo sa akin. Ang mahalaga sa akin, nakaganti na ako sa inyo. Anong ibig mong sabihin na nakaganti ka na sa amin? Ano ang ginawa mo? Ang mabuti pa umalis ka na, Stella. Huwag mo nalang pansinin ang sinasabi ng pinsan mo. Sagutin mo ang tinatanong ko. Ano ang ginawa mo? Tignan mo nga yung itsura mo. Namumula ka na sa galit. Ano ba sa tingin mo ang ginawa ko, ha? Ikaw ba ang pumatay kay Melvin? Magtapat ka. Ikaw ba ang pumasok sa bahay namin ng araw na yon? Kung ako nga, anong gagawin mo, ha? Hayop ka. Sabi ko na nga ba? Huwag ka makalapit-lapit sa anak ko. Baka kung anong magawa ko sa'yo. Isa pa kayo! Konsentidorang ina! Dahil sa inyo, naging kriminal yung anak ninyo! Magbabayad kayo ng mahal sa ginawa ninyong ito! Hindi mo ako basta maipapakulong. Wala ka naman sapat na ebidensya eh. Kung ako sa'yo, kalimutan nyo na ang pangyayaring yun. Hindi nyo naman kaano-ano ang taong yun eh. Para sabihin ko sa'yo, turing namin kay Melvin bunsong kapatid at hindi lang basta ampon. Kaya lalo kong kinasusuklaman ng lalaking yon. Ako ang kadugo nyo, pero sa maraming pagkakataon, siya lagi ang pinapaboran nyo. Nagseselos ka? Kaya mo siya pinatay? Hindi ko sinasadya. Masyado kasi siyang pakialamero eh. Gusto ko lang turuan ng leksyon ng itay mo dahil sa ginawa niyang pagpapabaya sa akin. Ang kapal ng pagmumukha mo! Kayo ng nanay mo, mga walang utang na loob. Sisiguraduhin kong makukuha ni Melvin ang hustisyang nararapat sa kanya. Hindi ka man makulong, sa ibang paraan kita pagbabayarin. Anong binabalak mong gawin, Stella? Hintayin niyo na lang po, Chang, ang paghihiganti ko. Stella! Bumalik ka rito! Hayaan nyo na siya, Nay. Humanda na lang tayo sa pag-alis. Hindi tayo aalis. Sa tingin mo kaya kapag nakalayo tayo, hindi na tayo masusundan ng galit ng pinsan mo. Anong gagawin natin? Ikaw naman kasi, hindi mo itinikom ang bibig mo. Kahit kailan talaga hindi ka nag-iisip, kaya lagi ka napapahamak Wala na po tayo magagawa, nasabi ko na. Nainis lang kasi ako sa kanya. Sa gagawin ni Stella, hindi ko alam kung kaya pa kitang iligtas. Ano ba ang gagawin ni Stella kundi magsumbong sa tatay niya? Kaya nga umalis na tayo agad dito para hindi na tayo abutan. Baka ang paghihiganti ni Stella sa iyo may kinalaman sa Marang. Sa palagay niyo, namana niya ang kaalaman ni Lola Corazon? Sa tono ng pananalita niya kanina, parang ganun na nga. Parang ibinabad sa suka ang itsura ni Kuya Bobby sa mga narinig sa ina. Larawan din ng takot at pag-aalala ang anyo ni Tia Talia. Pagka-uwi ko naman sa bahay, naroon na ang itay. Nagpaalam ako sa kanya na kailangan ko nang umuwi ng Maynila. Dinahilan ko na lang na nagkaroon ng problema ang asawa ko. Agad naman siyang pumayag. Ilang oras pa lang ang nakakalipas, bumulagta na si Kuya Bobby sa sahig. Bobby, anak, anong nararamdaman mo? Ang buong katawan ko, hindi ko maigalaw. Sobrang sakit din ang ulo ko na parang mabibiyak. Baka inumpisahan ni Stella ang pagbabarang sa'yo. Hayop na babaeng yun. Humanda siya sa akin kapag nalampasan ko ito. Huwag mong pairalin ang galit mo. Lalo lang lalakas ang kapangyarihan niya. Ano yun? Parang may naririnig akong bulong malapit sa tenga ko.
Palakas ng palakas. Nakakabingi. Takpan mo na yung dalawa kong tenga. Wala naman ako naririnig Basta, Nay, takpan niyo na lang para ako mabibingi. Ito na, tinakpan ko na. Mamamatay na ba ako, Nay? Hindi anak, malalampasan mo rin ito. Talia! Talia! Tumuloy ka na, Nico. Nandito kami ng anak ko sa kwarto. Pinapunta niyo si Chong? Oo, anak. Siya lang kasi ang naiisip kong makakatulong sa atin Talia, ano nangyari kay Bobby? Si Stella ang may gawa nito sa anak ko. Tulungan mo kami, Nico. Nagmamakaawa ako sa iyo. Paanong nangyari na may kinalaman si Stella sa nangyayari kay Bobby? Si Stella ang nagmana na kaalaman sa pambabarang ng nanay mo. Matindi ang galit niya kay Bobby dahil siya ang pumatay kay Melvin. Patawarin niyo po ako, Chong. Hindi ko sinasadya. Tulungan niyo po ako. Ayoko pa mamatay. Pangako po, magbabago na ako. Bakit kailangan pang umabot sa ganito? Walang dapat sisihin kundi ako. Inaamin ko na. Ako may kasalanan ng lahat. Hindi ako naging mabuting ina. Sa kagustuhan ko mapunan ng kawalan ng ama ng anak ko. Sumobra ako sa pagmamahal at pag-aaruga. Wala na si Stella sa bahay. Sabi niya uuwi na siya ng Maynila. Pero tingin ko, narito pa siya sa baryo natin. Kailangan mo siyang mahanap. Oras na lumabas ang mga insekto. Alam mong hindi na natin maililigtas ang anak ko. Nangako ang itay na gagawin ng lahat para mahanap ako. Sa dati naming bahay sa bukid ako natagpuan ni itay. Halos mapaso na siya sa dami ng mga kandilang nakasindi sa paligid. Itay, paano niyo po ako nahanap dito? Wala naman akong naiisip na lugar na pwede kang magsagawa ng orasyon. Anak, nakikiusap ako. Itigil mo na ang pagpapahirap sa pinsan mo. Siya po ang pumatay kay Melvin. Salot siya sa baryo natin kaya tama lang na mamatay na siya. Malaking kasalanan ang gagawin mo. Nakaganti ka nga. Habang buhay mo namang dadalhin sa dibdib mo ang ginawa mo. Ipasa Diyos na lang natin ang ginawa ni Bobby. Patawarin po ninyo ako kung nadala lang ako ng matinding galit ko. Itigil mo na yan. Ikulong mo na ulit ang mga insekto na yan at umuwi na tayo. Sinunod ko ang kagustuhan ni itay sa kondisyon na aalis na sa baryo namin ng mag-ina. Mismo ang itay ang nagpahakot sa kanilang mga gamit. Hindi na rin ako nagpakita pa sa mag-ina. Pinasabi na lang nila kay itay ang taus-pusong paghingi nila ng kapatawaran sa akin. Labis din ako nagpapasalamat. Dahil dumating sa tamang oras ang itay. Para mapigilan ako na makagawa ng malaking kasalanan. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout kay Vernalyn Insyo, RJ's Bakery from Bohol at kay Dexter Baguhin from Sagbayan. Barakel family from San Mateo, Rizal. Analo Praat from Doha, Qatar. Kay Joan Fernandez, Carol Manzano Brigo, Leonisa Cobo from Bulacan, Lance MBB, Pamela Talaok, Julius Del Lloro. Hello kay na Rosalina Bugayong from Singapore at kay Richard Cayon from Binangonan, Rizal. At sa kaibigan ni Rosalina kay Gigi from Singapore. Hello sa'yo. Narlene Micabalo, Regina Laban-Galang from Gaya-Gaya, San Jose del Monte, Bulacan. Renz Ponce, Manuel Derla Jr., Jane Gonzaga,
Ronalyn Rodriguez, Marita Raquel from Pasig City, Lorely Quintana from Davao City, kay Wilma Leses from Pioduran Albay, Jenny Paul, Nida Kiambao na nasa Kuwait ngayon, Angelina Ignacio from California, Delia Catu from Muntinlupa. Hello kay Ann Losis. Shout out sa Echano Belches family from Panginay, Balagtas, Bulacan. Susette De La Torre from Riyadh, Saudi Arabia. Jessica Urian. Kimberly Caballero from Las Piñas at Saboler Sportswear. Ami Yong from Malaysia. Jessie Rada from Japan. Danilo Katigan. Ausa family from Lipa, Batangas. Lenny Batayola. Crisel Mamado. Lenny Smith from Bahrain at sa baby mo na si Kim. Ronald Gapa ng Allen Northern Samar. Milona Quiroga. Hello din po sa Moralde family, Gibaga family, Martorillas family and Torres family from Palakap, Quezon, Bukidnon. Christine Gapi from Singapore. Amara Macololot from Balara, Quezon City. RKJ 462 from Saudi Arabia. Sophie Serrano from Quezon City. Emily Bianan from Saudi Arabia. Shemer Baro from Mendez, Tagaytay. Roquel Ramos from Bahrain. Celine Chloe from Isha Ray Commercial at kay Ate Jo at kay Ate Dal. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo at pakikinig. Yung iba pong hindi na shoutout sa susunod na video po ulit. Ingat, God bless.